bata. Ano yung kanta ng mga bata? Read your Bible, pray every day. Every day, hindi once a month, hindi once a year. Kundi pray every day. Then, ano bang kadugtong nun? You will grow. 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 Kapag tayo po ay nag-grow, kung alam mong service Sunday ngayon, kahit walang invitation si pastor, nandyan ka sa harapan, nakaupo, ready ang puso, nandang makinig sa salita ng Panginoon. Yun yung mga taong nag-grow. Nag-grow po ba tayo? Ayan. Hindi na kailangan suyuin ni pastor. Hindi kailangan tawagan pa ni pastor. Ayan mo nga, magrugi tayong service. Si Kabay opening prayer. Tapos bigla nagdahilan, ay pastor, nagsakit di tiyan ko. Mabalbalin ka din yung closing prayer naglagdan. Nakaintindi si pastor. Okay, closing prayer. Malapit na closing prayer ako magpalagda. Tinawag, asan ka na kapatid? Pagka-closing prayer na. Ay, di bale, pastor, next Sunday na lagdan. So, marunong tulatan sa Sunday, pastor. Abay, sakit yung ulo. Kanina, tiyatas pupunta sa ulo. Hindi po nag-grow mga taong ganito po. Ang laging excuse niya kay pastor. Di bale, pastor. At damit ti online tagtan nga message. Ijayak latan Sino pong laging nag-online sa Facebook kapag may mga messages, services? Diba? Pero masaklap pa doon, sir. Nag-online ka na nga. Nakapatay pa yung camera. Nakikinig ka nga. Glab-glab pa kami. At dumito po, Brian, saan kami nga nakafocus? It is only Lord. Dumteng ko lang itipasin. Yung problema, pastor, ikararagan nakman. Pastor lagi, pastor. Patawagin niya, pastor, ayan mo, pastor. Pasapol na ka dito, pastor. After 10 minutes, nalawagan niya, pastor, ayan mo, pastor. After 15 minutes, 30 minutes, wala, tatawagin niya si pastor. Pastor, ayan mo, pastor. Sabi ni pastor, sa anak ng Mapandita Balayo, si Kati Mapandita Church. Si Kati Mapandita Church. Abay, kasi kung ano yung pinoconfess mo, yun ang mangyayari. Imbagang gamin, hindi na Sunday, nagsakit ka tiyan mo. Imbagang gamin, yung nagsakit na ulong. Takay ni Pay so ni Apo, nagsakit na tiyan mo, nagsakit na ulong, saan mo nga mo, taramili mo. Tawagan ni pastor. Kahit ko na ni pastor, Mapangka G Church, sige ang opening prayer. Di ba? Nagbayat Sige, itang opening. Wala ka ng excuse ka nun. Kasi kailangan mo ng healing. Wala ka ng excuse. So kailangan magkaroon po tayo ng confident, kumpiyansa na gawin at kumilos sa ating pong pananampalataya sa ating pong mga buhay. Ayan. And number 3, sabi niya, knows only one direction. Kapag gusto po natin, meron po tayong matibay at nakatayo lagi tayo sa pananampalataya, magkaroon tayo ng one direction. Hindi one Cagayan One direction. Isang direction lang. Kasi napakahirap sa buhay po natin. Kung pansinin niyo po mga kapatid, napakahirap. Kapag ikaw ay nasa intersection, hindi mo alam kung saan ka dadaan, kung saan pupuntahan mo. Abang, di ba, kaliwa, kanan, o atras. Di ba? Pero sabi niya, always look forward.
and not backward. Amen? Bumabante lagi tayo. Sapagkat ang direction po natin sa buhay po natin na hindi tayo titigil, hindi tayo ihinto hanggat hindi natin natatapos yung ipinapagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Huwag tayo huminto. Saan tayo mag-starting? Kakabsat ng kagayan. Hanggat patuloy na ginagawa natin ang mga kagustuhan ng Lord sa buhay natin, always abante. Abante. Abante po tayo. Forward lang. Kitain nyo ngayon may isang kabayo, di kalesa. Kung bakit mo nakatakip yung kanyang mga mata ng kabilaan. Kasi gusto ng kutsero na yung kanyang kabayo ay nakafocus lang. Paabante. Kahit na maraming sagaban, hindi niya nakikita. Kailangan ganun tayo, di ba? Magkaroon tayo ng shield sabi ko mga mata sa kabilaan. Para na kahit anong gawin ng kaway, nakafocus ka pa rin sa Panginoon. Anong trahedyang dumating sa buhay, nakafocus ka pa rin sa Lord. Amen. Hindi yung atras, abante. Nakakasawa kaya yung ganun. Abante lang tayo ng abante. Alam niyo po sa isang kanta, yung katulad ng Agila, meron po sabi niyo doon, ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon, hindi na uso ang manlamig sa pananampalataya ng Lord. Ito ang panahon na magpatuloy tayo sa Kanya. Sama-sama tayong lahat gawin ang kalooban at kagustuhan niya. Sama-sama tayong lahat na may paninindigan sa ating pananampalataya. Amen. One direction lang. One direction, hindi yung isa, yung decision ng isa. Mag-away-away ba tayo? Meron po tayo isang decision, isang plano, isang kagustuhan, lalo-lalo na sa church, sa mga church members, sa pananampalataya po natin, sa buhay po natin. Ang direction lamang po natin ay nakafocus tayo sa Lord. Always look to Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Amen. Ilahin ka man ng kaibigan mo. Sabihin mo, no way. No way. Ilahin ka man ng business mo na malulugi ka na. Sabi mo, no way. Basta ang mahalaga, hindi ako malugi kay Jesus. Amen. Amen. Iwanan ka man ng kapitbahay mo, iwanan ka man ng kaibigan mo. Ang mahalaga, hindi ka iniwan ni Jesus. Amen. One direction. Hallelujah. Kaya nasabi ko, pupunta ka ng church, walang masahin, walang makain. Okay lang. Basta ang mahalaga, hindi magutom yung aking spiritual na buhay. Amen. Oh, praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Eh kung wala kang makain, hindi mag-fasting na. Di ba? Kung wala kang makain, punta ka ng Sunday dito. Papakain si Pastor. Pati ko ba? Papakain siya. Kaya susubo ng alam ni Pastor, bibigay ko sa atin. No. Tignan niyo po. Tignan niyo ba yung sarili po ninyo? Tignan niyo lang yung sarili natin. Yan. Pagmasdan niyo nga po. Yan, tignan niyo po yung sarili niyo. Habang nakaupo po kayo. Tapos tumingon kayo kay Pastor. Kaya. May nakita po ba kayo? Na pagkakaiba? Gusto ni Pastor, ang lahat ng member dito sa Solano Worship Center ay malulusog, matataba sa salita ng Panginoon. Amen. Yun yung gusto niya eh. Simple naman na wala kayong makain. Diba? Imposible naman. Sana challenge ko po sa inyo, ano? Habang kumakain kayo ng masasarap, isipin nyo si Pastor. Sino mo laging nag-iisip kay Pastor? Oh, Pastor, wala. Di ba? Pero alam nyo, kung hindi iniisip si Pastor, meron siyang one direction. Iniisip siya lagi ni Lord. Hindi niya mararating in 7 years. Full of thanksgiving. Diba? May pasasalamat sa Lord kung hindi iniisip ni Lord ang buhay niya. Sasabihin niya,
Itong 2025, paano ko na naman magpapalay yung aking anak na si Vera. Diba? Makabalay nyo, after 5 months or 7 months, meron ng Wigo si pastor dyan na nakapala. Diba? Siyempre, Wigo muna, diba? Tapos, siyempre, ganun lang naman po yan eh. Wigo, tapos, Vios, tapos Montero, wow! Fortuner, diba? Hanggang doon lang muna. Di natin alam eh. Bakit po? Kasi tignan nyo, yung testimony niya po kanina, na wala naman po siyang kaplano-plano na magpunta rito sa Tugigarang. Pero dinala siya ng Lord para po sa atin. Amen. Nag-focus po siya kay Lord. Nagkaroon ng one direction yung kanyang buhay. Yes, Lord. Susunod po ako sa iyo, Panginoon. Kahit na, siyempre, mahirap ang maging pastor. Buti na lang dito sa Solana Worship Center, walang pasaway na member. Walang matigas ang ulo. Walang mas matalino pa kaysa kay pastor. Kundi lahat ay nagmamahalan, nagkakaisa, nagtutulungan, amen, nagpapalakasan, sapagkat meron tayong isang direction. Yung one direction na binigay ng Diyos sa buhay ni pastor, yun din po sana yung magiging atikay ng bawat isa sa atin. The Lord, kahit anong mangyari, magpapatuloy po ako sa paglilingkod sa inyo. Amen. Amen? Yan. Like this, if you backslide or wander from truth and joy, you are lack of faith. Mahina pa yung pananampalataya mo. Walang ka pa ng pananampalataya. Because faith is not something we need to learn, but it is something we need to exercise. Amen? We need to exercise. Hindi lang mo yung matututunan mo. Sabi ko nga po kanina, hindi lamang po hanggang sa paniniwala. Kundi we need to exercise, we need to have a confident action. That faith can move mountains. Amen? Amen. Faith can divide the sea of the Red Sea. Kung gaano po nagkaroon ng matibay na pananampalataya ang mga naunang ginagamit ng Panginoon, mga apostles, mga prophets, ganun din po sana yung i-apply natin sa buhay po natin. Na kahit anong mangyari, kayang tunawin, alisin ng Panginoon lahat ng mga humaharang sa ating pong mga dinaraanan. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Andang walisin ng Panginoon, andang alisin ng Panginoon ang lahat ng obstacles, hindrances sa ating pong mga dinaraanan. Magpatuloy lamang po tayo. Manatili tayong nakatayo sa ating pananampalataya. Amen. Stand firm. Have a strong faith. Mamuhay na meron po tayong malakas na pananampalataya. Pangatlo, sabi niya, meron tayong isang direction sa buhay po natin. Walang iba, kundi ang paglingkuran ng Panginoon. Wala mo iba. Wala mo iba. Paglingkuran ng ating Diyos. And lastly, ayan, dito na po ako magtatapos.